Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kasamaang palad, hindi nagtagal, bumalik si Lucien na malungkot na parang talong na binugbog ng hamog na nagyelo, nang walang nahuhuli ni isang isda. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa. Nakita mo, sino to? Tinulungan natin siya, pero wala siyang naitulong sa atin. Nang makitang walang napala ang kanyang kapatid, wala nang magagawa ang babae kundi ang magmakaawa kay Han Sanchen. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit malaki ang pinagkaiba ng ginawa nila dahil pareho silang lalaki. Sour words are useless to me. I never do this. Tahimik na ngumiti si Han Sanchen. Ikaw, bakla ka. Galit na galit ang babae na gusto niyang sumabog, napalingon siya at hindi pinansin si Han Sanchen. Ang sarap naman ng isda na ito no. Oo, Mr. Han. Itinaas ni Han Sanchen ang isda sa kanyang kamay at sinabing, nang kumagat ako, ang aking bibig ay napuno ng mantika, ito ay kasiya siya. Pagkatapos nating kumain, magpahinga na tayo, although tumatakas tayo, dapat makatakas man lang tayo ng comfortable diba? Tama na. Well, ang ganda talaga nitong dry bed. Malakas na sigaw ni Han Sanchen habang nakatingin sa babaeng kaharap ng nakangisi. Nang makitang halos manginig ang mukha ng babae, hindi niya maiwasang mapangiti, saka pumikit at pasimpleng nakatulog. Bagamat araw, malalim sa kagubatan at sa madilim na lugar na ito sa tabi ng ilog, medyo mababa pa rin ang temperatura. Makalipas ang mga 2 oras, walang apoy at kama, silang tatlo ay nagsiksikan sa kuweba at nanginginig. Okay, huwag ka nang kumapit, natatakot ako na baka mamaya, mamatay ka sa gutom o mamatay sa freeze. Biglang tumunog si Han Sanchen na natutulog. Lumapit ka at humingi ng tawad sa amin, at pagkatapos ang 2 bastos na iyon ay humingi din ng tawad sa mga alipin, at pagkatapos ay pangako mo sa akin na kapag bumalik tayo, parurusahan natin sila ayon sa mga tuntunin ng iyong nayon, maaari kang lumapit at kumain ng iba. Sa katunayan, ayon sa ideya ni Han Sanchen, si Lucien at Erhu ay dapat niyang direktang harapin, tutal hindi naman tao ang ginawa nila, hindi lamang nila pinagbantaan ang kanilang sariling kaligtasan, ngunit ginawa rin nila ang gayong mga bagay sa mga alipin. Kung hindi lang siya nawalan ng malay, grabe ang kahihinatnan nito. Gayunpaman, ngayong naruroon na ang krisis, naniniwala si Han Sanchen na hindi nararapat na magdulot ng alitan sibil, wala talagang pakinabang sa pagtulak sa ibang 3 tao nang masyadong nagmamadali, paano kung diretsong basagin ng 3 taong ito ang banga at sumigaw ng malakas. Ang pag-akit ng mga kaaway ay talagang walang kahulugan sa Han Sanchen at Xiaono. Sa makatuwid, pansamantalang mapipigilan lamang ni Han Sanchen ang ideya na parusahan sila, hayaan silang humingi muna ng tawad, at pagkatapos ay tanggapin ang parusa pagkabalik, sa ganitong paraan, habang nagbibigay ng paliwanag sa alipin, hindi nito pipilitin ang mga ito sa isang dead end. Siyempre turuan mo rin ng leksyon yung babaeng yon. Kung tutusin, hindi talaga kinaya ni Han Sanchen na walang pinipiling pagprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Iniisip lang na tinulungan niya siya at si Xiaono na lumaban sa mga panlabas na kalaban, kaya ayaw ni Han Sanchen na mapahiya pa siya kapag balanse ang mga merito at demerits. Ngunit ang saloobin ng paghingi ng tawad ay dapat na puno na ngayon. Kahit mamatay ka sa gutom o mamatay sa lamig, hinding-hindi mo aakalaing hihingi ako ng tawad sa'yo, ang sabi ng babae ng masama, sa kanilang 2 naman. Sumulyap ang babae kay Lucien at Erhu, at halatang may malaking sisi sa kanyang mga mata. Alam din niya kung ano ang ginawa ni Lucien at Erhu, at alam din niya na ang kasalukuyang krisis ay talagang sanhi ng 2 taong ito. Gayunpaman,
Ito ay ang kanyang kapatid na lalaki pagkatapos ng lahat, at hindi niya ito magagawa kung hihilingin sa kanya na parusahan sila sa harap ng mga tagalabas. Oo, bagamat tinulungan niya si Lu Shen at ang iba pa na harapin si Han Sanchen, may plano talaga siya. Ibig sabihin, hindi dapat isapubliko ang iskandalo sa pamilya. Babalik siya upang parusahan ang kanyang kapatid at lutesin ang problema pagkatapos na malapastangan ang alipin. Ngunit, lahat ng ito ay nasa kanyang kaisipan. Ibinaba ni Lu Shen at Erhu ang kanilang mga ulo at hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Ang eksena ay nahulog sa isang awkward na sitwasyon para sa isang sandali. Makalipas ang halos isang oras, biglang umihip ang malamig na hangin, at biglang bumaba ang temperatura sa kakahuyan sa mas nakakatakot na level. Ngunit halos nang may iilang tao ay mas lalong kabahan dahil sa malamig na hangin, biglang may tunog ng sabik na yabag sa itaas ng kanilang mga ulo, at maraming tao ang nakikinig sa tunog. Oops, lumabas ka na. Sigaw ni Han Sanchen, at agad na binuhat ang alipin sa kanyang likod, walang sabi-sabing mabilis siyang tumakbo palabas kasama ang babae at ang dalawang masamang tao. Halos natabunan ng mga nahulog na bato ang ilog sa lupa, ang dalawang masamang tao ay tumakbo ng ligaw sa gulat, na nag-iiwan ng dugo sa kanilang mga binti. Ngunit saan ako mag-aalaga tungkol dito sa oras na ito? Halatang natuklasan ng mga lalaking iyon ang mga bakas ni Han Sanchen at iba pa, ngayong nakita na nila ang 5 tao na tumatakbo palayo sa ilalim, sila ay sumigaw ng galit, at libu-libong tropa ang sumugod na parang baha. Kunin mo kayong dalawa at tumakbo sa ganyan, at tumakbo kami ni Xiaono sa ganoong paraan, ako ang unang humarap sa kanila, siguradong magpapadala pa sila ng mas maraming tropa para habulin tayo, baka may chance ka pa, takbo, sabi ni Han Sanchen sa katabi niyang babae. Bagamat hindi kailangang buhatin ng babae ang sinuman sa kanyang likod, halatang hindi niya kayang lampasan ang Han Sanchen, hindi talaga siya makatakbo ng kasing bilis ni Han Sanchen, na may karga sa likod niya. Humph! Palagi na lang silang nagkakaaway ng village natin, although I don't like you or even hate you, tinulungan mo naman kami. I will not betray you at this time. Don't worry, we will be dead together and live together, but, Han Sanchen, if you live, wait for me to settle the score with you. Also, my name is Lian Hua. Napabuntong hininga si Lian Hua sa likod at sumigaw sa abot ng kanyang makakaya. Tanga! Nanlaki ang mata ni Han Sanchen, makakatakas siya sa sitwasyong ito, ngunit hindi niya ginawa. Gayunpaman, patuloy siyang pinagalitan ni Han Sanchen, ngunit nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, at least hindi siya nagkamali ng paghusga sa tao, bagamat mayabang ang grupong ito ng mga tao, mayroon din silang mabait na panig. Tumakbo ng malalim sa bundok. Sigaw ni Han Sanchen, karga-karga ang maliit na alipin sa kanyang likod at binilisan ang kanyang lakad. Sa mga gumugulong na kabundukan, 5 tao ang mabilis at malakas na kumilos patungo sa pinakaloob na bahagi ng bundok, wala pang 100 metro sa likuran nila, may malaking hukbong humahabol. Habang lumilipas ang panahon, nagsisimulang magbago ang panahon at kapaligiran, dumarating ang lamig, at patuloy na bumababa ang temperatura sa buong kagubatan, habang lumalalim ka, lalong lumalabo ang puting ambon sa kagubatan. Para sa Han Sanchen, ang ganitong uri ng puting ambon ay malinaw na negal iligtas ng buhay, maaari nilang harangan ang linya ng paningin, na nagpapahintulot sa Han Sanchen at iba pa na i-maximize ang visual na distansya mula sa kanilang mga humahabol at mapadali ang kanilang pagtakas. Makalipas ang ilang oras, halos hapon na, matapos mag-trek sa buong daan, sinamantala ng 5 tao ang kalupaan at hamog para makatakas sa pagtugis ng kalaban, gayunpaman, ang 5 tao dito ay hindi nakahinga ng maluwag, dahil sila ay nawala ngayon. Ang mga bundok ay gumugulong, ang mga kagubatan ay puno, sila ay criss-crossed, at ang nakapalibot na kapaligiran ay halos magkatulad, matapos magkagulo ang 5 tao, wala silang ideya kung nasaan sila. Ngayon kailangan na nating lumipad sa kakahuyan para makita ang sitwasyon, kung hindi, para tayong mga langaw na walang ulo. Pawis na pawis at pagod na si Han Sanchen, ngunit sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang panatilihing malinaw ang isip sa oras na ito. Eru, lumipad tayo at tingnan natin. Ang 2 masamang tao ay tumango, at pagkatapos ay agad silang tumalon at lumipad. Lumilipad sa takip ng kakahuyan, ang kalangitan sa itaas ay maliwanag at maaraw,
ngunit ang puting hamog ay napakakapal na mahirap makita kung ano ang nangyayari sa labas. Nag-aatubili, tumingin silang dalawa sa paligid at natagpuan ang isang malaking bilang ng mga tao sa hindi kalayuan sa kanila, mabilis na sumugod sa kanila. Pagkakita nito, mabilis na natamba ang dalawang masamang tao. Bilisan natin tumakbo sa silangan, marami pang mga bundok dyan, hindi nalalayo ang kalaban at papalapit sa atin, sa bilis nila, may quarter of an hour lang tayo. Sige, pumunta ka sa silangan. Tumanggo si Han Sanchen, at nagmamadaling naglakad sa silangan kasama ang apat. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras, ang dalawang masamang tao ay tila ilang dosenang metro lamang ang layo sa isa't isa, ngunit sapat na ito upang hawakan ng mahabang panahon ang 3,000 tao ni Han. Ganyan ang kaso sa kabundukan. Pero yun nga, hindi maganda ang oras, dahil nang sa wakas ay dumating ang isang grupo ng mga tao. Laking gulat ni Han Sanchen na maling direksyon ang kanilang pupuntahan, ang bundok na nasa harapan ko ay parang pasukan, ngunit ito na pala ang dulo. Ito ay isang malungkot na bundok, at walang susunod na paraan, kumuha sila ng ilang malayong direksyon at nagpatuloy sa kaliwang bahagi. Damn, it seems we are still heading in the wrong direction, we are deviating little by little, or in other words, we are not running due east. Hindi nakaimik si Han Sanchen, malaki ang posibilidad na ang dalawang masasamang ito ay tumatakbo sa magkasalungat na direksyon mula ngayon, hindi ito nakatingin sa silangan. Ang problema, hindi mo sinabi na ang lokasyon ay dapat naganap na tumpak. Tiningnan namin ito sa halos silangan, at ito ay talagang isang maliit na timog. Agrabyado na sabi ng dalawang kontrabida, pero pinaliwanag din nila na hindi pala nila pinagkaiba ang due east at southeast, gustong malaman. Sandali na hindi nakaimik si Han Sanchen, I'm going, though I need to say this. There is a clear difference between due east and southeast. Ikaw, nasa Goshan tayo ngayon, hindi mo ba nakikita sa oras na iyon na kaya mong maglakad ng due east? Are we entering a dead end? What should we do now? Tumalon sa bangin. Hindi nakaimik si Han Sanchen, nasa gilid ng bangin ang bundok na nakatayo sa kanyang harapan, ang timog silangan na direksyon ay ang direksyong patungo sa mga bundok, ngunit ano ang magagawa natin ngayon? May mga humahabol sa likod nila, at may bangin sa harapan nila, sila ay ganap na nasa isang desperado na sitwasyon. Okay, Han Sanchen, hindi masisisi ng buo ang kapatid ko at si Eru dito, hindi ka nagliwanag ngayon lang. Hindi napigilan ni Lian Hua na bamulong nang makitang pinapagalitan ni Han Sanchen ang kapatid. I didn't make it clear. Kailangan mo ba ng ibang magtuturo sa'yo ng pagkakaiba ng timog silangan at dahil sa silangan? Kapatid mo ang bobo at humantong sa kamatayan, hindi napigilan ni Han Sanchen na sumigaw habang galit pa rin. Pagkarinig sa sinabi ni Han Sanchen, nagalit din si Lian Hua, hindi nila sinasadya, nasa likod nila ang kalaban, sobrang kinakabahan sila at walang oras na magpaliwanag ng malinaw, mapapatawad ba sila sa maling landas? Pwede bang patawarin? Let me tell you the truth, I really want to forgive them both, but please tell me now, we qualified to forgive? After so long walking, we barely get rid of those people, buti na lang nakaharang na tayo ng diretso, and we can only wait here para maabutan tayo ng iba. Galit din na sigaw ni Han Sanchen. Galit na galit si Lian Hua na hindi niya alam kung paano ito pabulaanan saglit, ngunit sa kabila nito, pakiramdam niya ay hindi sinasadya ng kanyang kapatid at ni Eru, kaya hindi na kailangan pang sabihin iyon ni Han Sanchen sa kanila. Masyadong tamad si Han Sanchen na magsabi ng kahit ano, pagkatapos ng lahat, ang bagay ay nangyari na, at ang pag-uusap tungkol sa kanila ay walang epekto. Napakatanga nyo kaya ako umiyak, ibinaba ni Han Sanchen ang alipin mula sa kanyang likuran sa pagkabigo, saglit na hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, lahat ng ito ay walang kabuluhan, kahit gaano pa siya kabait, medyo galit pa rin ang nararamdaman niya, pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng pagkakamali ay masyadong base. Tama na, pagkarinig pa rin ni Han Sanchen na sinasabi, galit na pinandilatan ni Lian Hua si Han Sanchen, hindi nila sinasadya, paano nila malalaman na magiging napakahusay nila? Kung sa tingin mo sila ay tanga, tapos dapat matalino ka diba? Don't think you have some skills, so you can keep talking about others, okay? If you think we are stupid and drag you down,
Then we will go our own ways from now on, Kuya. Eru, let's go. Pagkatapos magsalita ni Lianhua, tumalikod na siya at umalis. Gusto siyang pigilan ni Han Sanchen, ngunit nalaman niyang medyo timog ang direksyong tinatahak niya. Iyon ang daan patungo sa kabundukan para takasan ang mga humahabol na sundalo, tutal hindi naman nadadala ang babaeng ito. Bumantong hininga at inakbayan si Xiaono, sumugod din si Han Sanchen sa direksyon na iyon. I hope na bago sila bumaba ng bundok, hindi pa sila naabutan ng mga humahabol sa likod nila, kung hindi, mawalan talaga sila ng swerte. Ha, Kuya, Eru, sa ibang way tayo, huwag kang sumama sa mga ganyang tao, baka mapag-alitan kita ulit mamaya. Pagkakita ni Han Sanchen na sumusunod sa kanya, galit na tumingin si Lianhua sa malayo at hinayla ang dalawa naglakad ang masamang tao patungo sa gubat sa di kalayuan. Walang magawa si Han Sanchen, sa oras na ito, halatang inaaway niya ang sarili niya, pinili niya talaga ang distansya sa halip na ang malapit, gusto niyang pumunta sa kalsadang malalim sa kakahuyan sa halip na tumahak sa magandang landas, ang tanga niya talaga. Ngunit bago pa siya makahakbang, biglang narinig ni Han Sanchen ang sigaw ni Lianhua, kaagad pagkatapos, mabilis siyang lumingon at nakitang wala ng lotus sa kakahuyan, dalawang masasamang tao lang ang nakatayo doon sa gulat. Damn, walang mangyayari diba? Kumunot ang noo ni Han Sanchen at mabilis na naglakad. Pagdating niya doon, natigilan si Han Sanchen. Sa isang tiyak na palumpong sa kakahuyan, isang bilog na butas na halos kalahating metro ang lapad ay tumutulo palabas. Ang dalawang masamang tao ay nanatili sa tabi ng butas, hindi alam kung ano ang gagawin, alam ito ni Han Sanchen, halatang hindi pinansin ng babaeng Lianhua at nahulog sa butas na nakabaon sa damuhan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!